Houston Rockets laban sa Los Angeles Lakers. Game 4, 115-96. Blowout ang resulta at nagstay alive pa ang Rockets sa serye. Pero bakit nga ba natalo ang Lakers? Alamin natin ang buong kwento. Ang Lakers ay may 3-0 series lead. Ibig sabihin konti na lang ang kailangan nila para mag-advance. Pero sa Game 4 sa Houston, hindi nila na-maintain ang ofensa. Ang Rockets kahit walang star player na si Kevin Durant ay lahat ng starters nila ay nakascore ng double figures. Malaking factor ito sa isang momentum nila. Una sa lahat, nahihirapan ang Lakers sa shooting nila lalo na sa 3-point line. 5 out of 22 attempts, mababang shooting efficiency. Ito talaga ang nagpahirap sa opensa ng Team Lakers. At eto pa yung turnovers, may 24 turnovers ang Lakers. Ginamit ito ng Rockets para gumawa ng 30 points mula sa errors nila. Sa playoffs, malaking advantage iyon para sa kalaban. At eto pa, isang malaking factor din ang ejection ni DeAndre Ayton sa third quarter dahil sa flagrant foul ng pag-elbow niya kay Alperen Sengun. Nawala ang isa nilang pinaka-productive big man habang papalakas ang Rockets sa ikatlong quarter. At isa rin sa pinakamainit na issue dito sa game na ito ay ang pagkaka-eject ni DeAndre Ayton sa third quarter. At hindi lang dahil sa madugong fight o malaking away kundi dahil sa isang controversial na tawag ng mga referees. Sa isang play habang nagde-defend si Ayton kay Alperen Sengun, ang braso ni Ayton ay nagtagilid at tumama sa ulo ni Sengun. Una itong tinawag na common foul pero pagkatapos ng video review, nag-upgrade ito sa flagrant 2 foul na agad na nagresulta ng ejection ni Ayton. Ayon sa opisyal na tawag, ang contact ay tinuturing na unnecessary or excessive pero kagulat-gulatan ng marami dahil hindi naman sadyang malisyoso ang dating pag-elbow ni Ayton. At dito naging mainit ang usapan. Si Lakers head coach JJ Redick ay hindi naniniwala na sinasadya ni Ayton ang foul. Maging si LeBron James ay sinabi rin na malabo ang tawag. Mukhang nadulas lang talaga ang contact. Hindi ito bagay na sadyang idinisenyo upang saktan. Ang nakakagulat pa, pati ang coach ng Rockets na si Emi Udoka ay hindi umaasa na ejection ang magiging tawag. Sabi pa niya mukhang natural lang ang contact kaya ako mismo ang nagulat na flagrant 2 ang foul na ibinigay. At kahit si Alperen Sengun mismo ay nagsabi na hindi niya inaasahan na ejection ang magiging resulta ng play na iyon. Sinabi niyang medyo soft ang ejection sa tawag ng mga referee. Ang issue ng officiating na ito ay nag-highlight ng mas malawak na problema ang NBA ngayong season. Ang inconsistency ng ref calls lalo na sa mga big playoffs moments kung saan malaki ang epekto nito sa momentum ng laro. Si LeBron James at Marcus Smart parehong hindi nakadeliver ng solid scoring sa buong game. Naging sluggish ang Lakers sa opensa at dito ginamit ng Rockets ang fast break at smart passing. Para naman manalo sa Game 5, kailangan talaga ng Lakers na ilimit ang turnovers, mag-improve sa 3-point shooting at mag-focus sa better defense. Kailangan nilang baguhin ang facing at mas mag-focus sila sa smart plays. Isa sa pinakamalaking problema nila sa Game 4 ay ang 24 turnovers na naging dahilan para makakuha ng 30 points ang Rockets mula sa mga errors ng Lakers. Dagdag pa ang Rockets defense ay isa sa mga best sa liga at sinabing very challenging ito para sa Lakers. Lalo pat wala sila ng ilang case scorers para sa Game 5. Plano ng coaching staff na ayusin ang defensive schemes at i-adjust ang offensive sets para hindi maging predictable ang Lakers. Coach Redick mismo ang nagsabi na titingnan nila ang mga proseso muli sa offense at defense para mas maging effective ito. At yan ang breakdown natin sa Lakers versus Rockets Game 4 loss. Ano sa tingin nyo sa ejection ni Ayton? Nagkaroon ba ng epekto sa laro? Ano sa tingin nyo ang gagawin ng Lakers sa susunod na game? At aantayin na lang natin sa Game 5. Please don't forget to like, comment, and subscribe para sa mga update at para mas mauna ka sa bagong upload natin. Salamat sa panonood mga ka-Fast Break. Peace out!